Kabanata 36, Pagtagumpayan ning Dalamhati. Alam kong punong-puno ka ng kalungkutan sa mga nangyari. Alam kong nagdadalamhati ka para sa mga taong kilala mo na nawala at na-rapture, at para sa mga taong pinapahalagahan mo na namatay sa kaguluhan na nauugnay sa rapture sa lupa. Alam ko ring nagdadalamhati ka dahil iniwan ka. Maaari mong pakiramdam na nag-iisa ka na para kang nawala sa dagat. Marahil ay nawalan ka na ng pag-asa at pagnanais na mabuhay. Alamin na ang Diyos ay malapit sa iyo ngayon. Ang mga matuwid ay sumisigaw at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas yaong may bagbag na espiritu. Awit 34:17-18. Para sa mga taong nawala sa panahon ng pagdagit, maaari kang gumaan sa pamamagitan ng pag-alam na sila ngayon ay kasama ni Jesus sa maluwalhati, bagong mga katawan. Ipinaliwanag iyon ni Apostol Pablo para sa atin sa mga talatang ito. Ang laman at dugo ay isang sanggunian sa iyong kasalukuyang pisikal na katawan. Ang pagtulog ay tumutukoy sa kamatayan. Ngayon sinasabi ko ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos. Ni ang nabubulok ay hindi namamana ng hindi nasisira. Narito, sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi lahat tayo ay matutulog, ngunit lahat tayo ay mababago. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta. Sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay bubuhaying muli na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Sapagkat ang katawang nabubulok na ito ay dapat na maging walang kasiraan, at itong may kamatayan ay dapat na magbihis ng walang kamatayan. Ngunit kapag ang katawang ito na nasisira ay naging walang kasiraan, at itong may kamatayan ay nabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang nasusulat, nilamon ng tagumpay ang kamatayan. Unang Korinto 15:50-54. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Hesukristo, makikita mo silang muli. Iyan ay isang pangako mula sa ating makapangyarihan sa lahat, nakakaalam sa lahat ng Diyos dahil ang iyong walang hanggang tahanan ay kasama rin ni Jesus. Bagamat hindi pa ako nakaranas ng kalungkutan tulad ng iyong kasalukuyang nararanasan, may kilala akong naranasan. Ang kanyang pangalan ay Job. Sa lahat ng tao sa Biblia, si Job ay isang taong makakaugnay mo. Tingnan natin kung ano ang nangyari kay Job at kung paano niya nalampasan ang kanyang matinding kalungkutan. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Job ay isang taong matuwid, puno ng integridad at tapat sa Diyos. Biyayaan din siya ng 10 anak, lupa at maraming alagang hayop. Siya pa nga ang pinakamayamang tao sa kanyang lungsod. Isang araw nagbago ang lahat dahil sa isang pag-uusap tungkol kay Job na nangyari sa langit. Ang Diyos ay nakikipag-usap kay Satanas at tinanong niya si Satanas kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Satanas na pinagmamasdan niya ang lahat sa mundo. Pagkatapos ay tinanong ng Diyos si Satanas kung napansin niya ang kanyang lingkod na si Job at kung gaano siya katapat. Talagang pinagmamasdan ni Satanas si Job at sinabi sa Diyos ang tanging dahilan kung bakit napakatapat ni Job ay dahil pinrotektahan siya ng Diyos at pinaunlad siya sa lahat ng kanyang ginawa. Na kung inalis iyon ng Diyos, susumpain ni Job ang Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job sa pamamagitan ng paggawa ng anumang naisin niya kay Job maliban sa pisikal na pinsala sa kanya. Sa mga talatang ito, ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa mga anghel. Ngayon sa araw na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang ipakita ang kanilang sarili sa harap ni Yahweh, si Satanas ay dumating din sa gitna nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas,
Saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, mula sa parot parito sa lupa at sa paglalakad, pataas at pababa doon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, napag-isipan mo ba ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, isang taong walang kapintasan at matuwid na may takot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba si Job sa Diyos ng walang bayad? Hindi ba kayo gumawa ng bakod sa palibot niya at sa palibot ng kanyang bahay at sa palibot ng lahat ng mayroon siya? Sa bawat panig, iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay at hipuin mo ang lahat ng kaniyang tinatangkilik at itatakwil kanya sa iyong mukha. Job 1:6-11. May field day si Satanas. Sa paglipas ng isang araw, bumagsak ang buhay ni Job. Sunod-sunod na mensahero ang dumating at sinabi kay Job ang kakilakilabot na balita. Una, ninakaw ang mga hayop ni Job at pinatay ang kaniyang mga magsasaka. Pagkatapos ay sinira ng apoy mula sa langit ang kanyang mga tupa at ang mga pastol. Pagkatapos ay ninakaw ng mga mananakop ang lahat ng kanyang mga kamelyo at pinatay ang kanyang mga lingkod. At higit sa lahat, namatay ang lahat ng kanyang mga anak nang gumuho ang bahay na kanilang kinaroroonan sa bagyo. Nawala ni Job ang lahat ng kanyang pinahahalagahan sa buhay noong araw na iyon. Matapos marinig ang lahat ng mapangwasak na balitang ito, pinunit ni Job ang kanyang damit sa kalungkutan. Sigurado akong nakikita mo kung bakit marami kayong pagkakatulad ni Job. Alam kong gumuho ang buhay mo sa isang araw. Sa mga talatang ito, ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay mga anak na lalaki at babae ni Job. At nangyari sa isang araw na ang kaniyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang panganay na kapatid, na isang sugo ay naparoon kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nag-aararo, at ang mga asno ay kumakain sa tabi nila, at ang mga sabeyo ay sumalakay, at kinuha sila. Oo, pinatay nila ang mga alipin sa talim ng tabak, at ako lamang ang nakatakas upang sabihin sa iyo, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating din ang isa at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nahulog mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga alipin at tinupok sila, at ako lamang ang nakatakas upang sabihin sa iyo, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating din ang isa at nagsabi, ang mga Kaldeyo ay gumawa ng 3 pangkat at nilusob ang mga kamelyo at dinala, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lang ang nakatakas para sabihin sa iyo. Habang nagsasalita pa siya, ay dumating din ang isa at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang panganay na kapatid, at narito, dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang at tumama sa 4 na sulok ng bahay at nahulog sa mga binata at sila ay patay. Ako lang ang nakatakas para sabihin sa iyo, nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kaniyang balabal at inahit ang kaniyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Job 1:13-20. Napansin mo ba ang pinakahuling salita sa lahat ng mga talatang nabasa natin tungkol kay Job? Sinasamba. Sa harap ng matinding kalungkutan na ito, tumanggi si Job na sisihin ang Diyos. Sa katunayan, kabaligtaran ang ginawa niya. Sinamba niya ang Diyos. Ibig sabihin ay nagpakita siya ng karangalan at paggalang sa Diyos. Sigurado akong kasama sa kanyang pagsamba ang pagdarasal sa Diyos at pakikipag-usap sa Kanya tungkol sa nangyari at kung ano ang naramdaman niya. Sa lahat ng ito, si Job ay hindi nagkasala ni nagbintang sa Diyos ng maling gawain. Job
22. Napagtanto ni Job na ibinigay sa kanya ng Diyos kung ano ang mayroon siya at inalis iyon ng Diyos. Ang Diyos at si Satanas ay nagkaroon ng isa pang pag-uusap tungkol kay Job. At nalaman natin mula sa Diyos na si Job ay napanatili ang kanyang integridad, iginagalang ang Diyos, at lumayo sa kasamaan kahit na ang lahat ng kakilakilabot na mga bagay na iyon ay nangyari sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napag-isipan mo ba ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, isang taong walang kapintasan at matuwid, na may takot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Pinananatili pa rin niya ang kanyang integridad kahit na hinimok mo ako laban sa kanya, upang sirain siya ng walang dahilan." Job 2:3. Ganyan din ang dapat mong gawin. Ngunit alam kong mahirap lunukin iyon ngayon dahil alam kong sa kalungkutan mo ay galit at pait ka rin. Alam kong nagagalit ka sa Diyos sa paggawa nito sa iyo, sa pagharap sa iyo sa mga problemang kinakaharap mo, at sa pagpapaalam sa iyo ng sakit na iyong nararamdaman. Alam ko dahil tulad mo, nagalit din si Job. Tingnan natin ang susunod na nangyari. Sa ikalawang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas sa langit, tinanong ng Diyos si Satanas kung napansin niyang napanatili ni Job ang kanyang katapatan sa kabila ng pagkawala ng lahat. Siyempre, napansin ni Satanas. Sinabi ni Satanas sa Diyos, ang tanging dahilan niyan ay dahil nasa kalusugan pa rin ni Job. Kung hindi, susumpain ni Job ang Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos na hampasin ni Satanas ang kalusugan ni Job. Sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Balat kung balat. Oo, lahat ng mayroon ang isang tao ay ibibigay niya para sa kanyang buhay. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay at hipuin mo ang kaniyang buto at ang kaniyang laman at itatakwil ka niya sa iyong mukha." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Narito, siya'y nasa iyong kamay. Iligtas lamang ang kanyang buhay." Sa gayoy lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at sinaktan si Job ng mga masakit na sugat mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang ulo. Kumuha siya para sa kanyang sarili ng isang putol na palayok upang ikamot ang kanyang sarili at naupo siya sa mga abo. Job 2:4-8. Si Job ngayon ay dumaranas ng matinding sakit sa katawan bukod pa sa kanyang kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak at ari-arian. Ang unang bagay na nakikita nating nangyari ay ang mga kaibigan ni Job ay dumating upang aliwin siya. Nakita nilang napakabigat ng kanyang pagdurusa, kaya't umupo na lamang sila sa tabi niya sa loob ng 7 araw. Nang mabalitaan nga ng 3 kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na dumating sa kanya, sila'y nagmula sa kaniyang sariling dako, si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamathite. At nakipagtipan sila ng sama-sama upang dumamay sa kanya at upang aliwin siya. Nang itiningin nila ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi nila siya nakilala, sila'y nagtaas ng kanilang mga tinig at umiyak, at pinunit ng bawat isa ang kaniyang balabal, at nagwiwisik ng alabok sa kanilang mga ulo patungo sa langit. Sa gayoy naupo silang kasama niya sa lupa na 7 araw at 7 gabi, at walang nagsalita ng isang salita sa kanya, sapagkat kanilang nakita na ang kaniyang pagdadalamhati ay totoong matindi. Job 2:11-13. Pinahintulutan ni Job ang kanyang mga kaibigan na aliwin siya sa kanilang presensya. Inirerekomenda kong gawin mo rin ito. Huwag itago ang iyong sarili at magdalamhati sa iyong sarili. May iba pang tao sa inyo na alam kung ano mismo ang nararanasan mo ngayon. Kung hindi mo alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa, okay lang. Maging aliw sa presensya ng isa't isa at alamin na hindi ka nag-iisa. Ang unang tugon ni Job sa karagdagang kalungkutan na ito ay higit na natanto na tinanggap niya ang mabubuting bagay mula sa Diyos, kaya dapat din niyang tanggapin ang masama.
Sa mga talatang ito, ang kanyang asawa ay asawa ni Job at siya ay nakikipag-usap kay Job. Nang magkagayoy sinabi ng kaniyang asawa sa kanya, "Pinananatili mo pa ba ang iyong pagtatapat? Itakwil ang Diyos at mamatay." Ngunit sinabi niya sa kanya, "Nagsasalita ka gaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae." Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi ba tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Job 2:9-10. Ngunit pagkatapos ang kanyang kalungkutan ay nauwi sa depresyon at bumaon ang mga ngipin nito kay Job. Nais ni Job na hindi na siya ipinanganak. Siya ay nasa sobrang kawalan ng pag-asa na hindi siya makakain at hindi siya makapagsalita. Napaungol na lang siya. Wala siyang kapayapaan o pahinga. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na sa kanya. Pagkatapos nito, ibinuka ni Job ang kanyang bibig at isinumpa ang araw ng kanyang kapanganakan. Sumagot si Job, "Sapagkat ang aking pagbuntong hininga ay dumarating bago ako kumain. Ang aking mga daing ay ibinuhos na parang tubig, sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin. Ang aking kinatatakutan ay dumarating sa akin. Hindi ako tahimik, ni wala akong pahinga. Ngunit dumating ang problema." Job 3, 1-2, 24-26. Si Job ay nabuhay sa takot at puno ng kalungkutan. Si Job ang nagsasalita sa mga talatang ito. "Nabubuhay ako sa takot ngayon. Ang aking karangalan ay natangay ng hangin, at ang aking kasaganaan ay naglahong parang ulap. At ngayon, ang buhay ko ay unti-unting nawawala. Ang depresyon ay bumabagabag sa aking mga araw." Job 30, 15-16 na New Living Translation. Ang sumunod na tugon ni Job ay ibuhos ang kanyang puso sa Diyos. Ibinahagi niya ang kanyang mga pasanin sa Diyos. Si Job ang nagsasalita sa mga talatang ito sa ibaba. Sinabi niya sa Diyos kung gaano kabigat ang kanyang paghihirap, higit pa sa lahat ng buhangin sa dagat. Wow! Nang magkagayoy sumagot si Job, "O timbangin nawa ang aking paghihirap at ang lahat ng aking kasakunaan ay nalagay sa timbangan. Sa ngayon ito ay magiging mas mabigat kaysa sa buhangin sa mga dagat, kaya't ang aking mga salita ay padalos-dalos." Job 6, 1-3. O Diyos, alalahanin mo na ang aking buhay ay isang hininga lamang at hindi na ako muling makadarama ng kaligayahan. Hindi ko mapigilang magsalita. Dapat kong ipahayag ang aking paghihirap. Dapat magreklamo ang aking mapait na kaluluwa. Job 7, 7-11 New Living Translation. Kailangan mong gawin ang parehong bagay. Higit sa anupaman, kailangan mong makipag-usap sa Diyos. Alam niyang nagdadalamhati ka, nagagalit, nalulungkot, at natatakot. Dadalhin ng Diyos ang iyong mga pasanin at kalungkutan. Kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y itaas niya sa takdang panahon na ihagis sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Unang Pedro 5, 6-7. Sinusubaybayan mo ang lahat ng aking kalungkutan. Inipon mo lahat ng luha ko sa bote mo. Naitala mo ang bawat isa sa iyong aklat. Awit 56, 8 New Living Translation. Bilang kapalit, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang kapayapaan. Inilalarawan ni Jesus ang kapayapaang ibinibigay niya sa atin sa mga talatang ito. Kaya't mayroon ka ngayong kapighatian, ngunit muli kitang makikita, at ang iyong puso ay magagalak, at walang sino mang mag-aalis ng iyong kagalakan sa iyo hatapos. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo may problema ka, pero cheer up, nadaig ko na ang mundo. Juan 16, 22-33.
Gusto kong bigyang pansin ka tungkol sa galit na nararamdaman mo. Huwag hayaang maging pait ito tulad ng ginawa ni Job. Sa kanyang paghihirap, sinimulan ni Job na itanggi ang katotohanan ng Diyos. Sinabi ni Job sa Diyos na sinira niya ang kanyang pag-asa, na kinapupuotan siya ng Diyos, at hindi pinakinggan ng Diyos ang mga daing at paghingi ng tulong ng mga tao. Si Job ay nagsimulang mainggit sa masasamang tao dahil sila ay umunlad, at siya ay hindi. Nag-aalala siya na hindi hahatulan ang masasama sa kanilang ginawa. Naniniwala si Job na kinuha ng Diyos ang kanyang mga karapatan at ginawang mapait ang kanyang kaluluwa. Kita mo, ang galit ni Job ay naging paghihimagsik laban sa Diyos. Sa mga kasulatan sa ibaba, si Job ang nagsasalita. Talastasin mo ngayon na ang Diyos ay niligaw ako at pinalibutan ako ng kanyang lambat. Narito, ako'y sumisigaw dahil sa kamalian, ngunit hindi ako dininig. Humihingi ako ng tulong, ngunit walang hustisya. Pinataguan niya ang aking daan upang hindi ako makadaan at inilagay niya ang kadiliman sa aking mga landas. Hinubaran niya ako ng aking kaluwalhatian at kinuha ang korona sa aking ulo. Sinira niya ako sa bawat panig at wala na ako. Pinulot niya ang aking pag-asa na parang puno. Job 19:6-10. Pagod na ang kaluluwa ko sa buhay ko. Bibigyan ko ng libreng kurso ang aking reklamo. Magsasalita ako sa kapaitan ng aking kaluluwa. Sasabihin ko sa Diyos, huwag mo akong hatulan. Ipakita mo sa akin kung bakit ka nakikipagtalo sa akin. Mabuti ba sa iyo na ikaw ay pumighati na iyong hamakin ang gawa ng iyong mga kamay at ngumiti sa payo ng masama? Bagamat alam mong hindi ako masama, walang makapagliligtas sa iyong kamay. Ngunit itinago mo ang mga bagay na ito sa iyong puso. Alam ko na ito ay kasama mo kung ako ay nagkasala pagkatapos mo akong markahan. Hindi mo ako papawalang sala sa aking kasamaan. Kung gayon, bakit mo ako inilabas sa sinapupunan? Sana'y nawalan na ako ng lakas at walang mata ang nakakita sa akin. Dapat ay parang hindi ako naging. Dapat ako ay dinala mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. Hindi ba kakaunti ang mga araw ko? Tumigil ka, pabayaan mo ako, upang ako'y makatagpo ng kaunting ginhawa, bago ako pumunta sa hindi ko babalikan, sa lupain ng kadiliman at ng lilim ng kamatayan. Job 10:1-3, 7, 13-14, 18-21. Nakipagtalo si Job sa Diyos, hinatulan ng Diyos at tinuruan ang Diyos. Naisip niya na ang Diyos ay hindi patas, na siya ay tinatrato ng hindi makatarungan dahil wala siyang ginawang mali. Si Job ay nagsasalita din laban sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Hindi natin alam ang lahat ng dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa atin ang ilang bagay, kaya hindi tayo dapat gumawa ng mga konklusyon tulad ng sinubukang gawin ni Job. Maaari lamang tayong magtiwala sa kung ano ang alam natin at iyon ay mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin anuman ang nangyayari. At nasa isip ng Diyos ang pinakamabuting interes natin. Ang layunin niya ay iligtas ang iyong kaluluwa. Kadalasan, nangangailangan ito ng kalungkutan upang humingi ka ng tulong sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang dyablo ay gumagamit ng galit upang magkaroon ng saligan, isang posisyon kung saan maaari siyang sumulong sa ating buhay. At huwag magkasala sa pamamagitan ng pagpayag na kontrolin ka ng galit. Huwag hayaang lumubog ang araw habang ikaw ay galit pa, sapagkat ang galit ay nagbibigay ng tuntungan sa dyablo. Efeso 4:26-27 New Living Translation. Maging matino at magpipigil sa sarili. Maging maingat. Ang inyong kalaban, ang dyablo, ay gumagala tulad ng isang liyong umuungal,
na naghahanap ng kanyang masisila. Labanan ninyo siyang matatag sa inyong pananampalataya, sa pagkaalam na ang inyong mga kapatid na nasa sanlibutan ay dumaranas ng gayon ding pagdurusa. Unang Pedro 5:9. Sinasabi rin sa atin ng Biblia kung paano labanan ito. Ito ay sa pamamagitan ng paglutas ng iyong galit. Kung ikaw ay galit sa Diyos, pumasok sa salita ng Diyos at alamin ang kanyang mga katotohanan. Sa panahon ng kanyang kalungkutan, pinahahalagahan ni Job ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos ay pumasok sa oras ng panalangin kasama ang Diyos. Ibuhos ang iyong puso sa Diyos at pagkatapos ay tumahimik at pakinggan ang kanyang tugon. Sa mga talatang ito, ang aking tinutukoy ay ang Diyos. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at iimbak mo ang aking mga utos sa loob mo upang ipihit mo ang iyong tainga sa karunungan at ilapat ang iyong puso sa pagkaunawa. Oo, kung tumawag ka para sa kaunawaan at itaas mo ang iyong tinig para sa pangunawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak at hahanapin mo siya na parang nakatagong kayamanan, kung magkagayoy mauunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman sa Diyos. Kawikaan 2:1-5. Ako ay nagagalak sa iyong salita tulad ng isang taong nakatuklas ng isang malaking kayamanan. Awit 119, 162 bagong buhay na salin. Pinahahalagahan ni Job ang salita ng Diyos ng higit kaysa pagkain noong siya ay nagdurusa at napuno ng kawalan ng pag-asa. Hindi siya pisikal na makakain dahil labis siyang nagdadalamhati, ngunit kaya niyang ubusin ang salita ng Diyos. Si Job ang nagsasalita dito. Hindi ako nakatalikod sa utos ng kanyang mga labi. Ang mga salita ng kaniyang bibig ay aking iningatan ng higit pa sa aking kinakailangang pagkain. Job 23:12. Naisip ni Job na dapat parusahan ng Diyos ang ibang tao at hindi siya dahil hindi siya kailanman nagkasala. Tinugon ng Diyos ang mga pakiusap ni Job na maunawaan kung anong kasalanan ang kanyang nagawa. Sinabi ng Diyos kay Job na nagsasalita siya ng mga walang alam na salita, na nakikipagtalo siya sa Diyos at pinupuna niya ang Diyos. Ang kasalanan ni Job ay pagmamataas. Inakala ni Job na mas alam niya kaysa sa Diyos. Malamang na mahirap iyon para kay Job na marinig. Nang magkagayoy sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipo-ipo, sino itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Ihanda mo ang iyong sarili na parang lalaki dahil tatanungin kita, pagkatapos ay sagutin mo ako. Nasaan ka noong inilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Ipahayag kung mayroon kang pangunawa. Nahayag na ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan? O nakita mo na ba ang mga pintuan ng anino ng kamatayan? Tiyak na alam mo dahil ipinanganak ka noon at ang bilang ng iyong mga araw ay dakila. Job 38:1-4, 17-21. Bukod dito'y sinagot ng Panginoon si Job. Makipagtalo ba siya sa makapangyarihan sa lahat? Siya na nakikipagtalo sa Diyos, sagutin niya ito. Job 40:1-2. Maraming matututuhan mula sa tugon ni Job sa sagot ng Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon, narito, ako'y maliit. Ano isasagot ko sa iyo? Tinapat ko ang kamay ko sa bibig ko. Minsan na akong nagsalita at hindi ako sumagot. Oo, 2 beses, ngunit hindi na ako magpapatuloy. Job 40:3-5. Nang magkagayoy sumagot si Job kay Yahweh, alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at hindi mapipigilan ang iyong layunin. Iyong itinanong, sino itong nagtatago ng payo ng walang kaalaman? Kaya't binigkas ko ang hindi ko naunawaan, mga bagay na napakaganda para sa akin na hindi ko alam. Sinabi mo, makinig ngayon at magsasalita ako, tatanungin kita at sasagutin mo ako.
Narinig kita noon sa pamamagitan ng pandinig ng tainga, ngunit ngayon ay nakikita ka ng aking mata, kaya't aking kinasusuklaman ang aking sarili at nagsisi sa alabok at abo. Job 42, 1-6. Sinabi ni Job sa Diyos na siya ay wala, na marami siyang sinabi at wala nang ibang sasabihin. Nagpakumbaba si Job at inalala kung sino ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos, at ang Diyos ay nararapat sa kanyang lubos na paggalang. Pagkatapos ay napagtanto ni Job na marami siyang ginagawa, ngunit hindi nakikinig. Sa oras ng iyong panalangin kasama ang Diyos, tandaan na nakikipag-usap ka sa lumikha ng buong sansinukob. Minsan ang pinakamagandang gawin ay umupo sa kanyang paanan at makinig lang. Ang Diyos ay nararapat sa ating pagsamba, anuman ang ating kalagayan. Itataas kita, aking Diyos, ang hari. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Araw-araw ay pupurihin kita. Dakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Dakila si Yahweh at lubos na dapat purihin. Ang kanyang kadakilaan ay hindi mahahanap. Awit 145, 1-3. Dito makikita natin si Maria, isa sa mga tagasunod ni Jesus, na nakaupo sa paanan ni Jesus na nakikinig sa kanyang salita. Maging tulad ni Maria at makinig. Sa kanilang paglakad, siya ay pumasok sa isang nayon, at isang babaeng nagngangalang Marta ang tumanggap sa kaniya sa kaniyang bahay. Siya ay may isang kapatid na babae na tinatawag na Maria, na nakaupo rin sa paanan ni Jesus at narinig ang kanyang salita. Lucas 10, 38-39. Hindi lang iyon ang ginawa ni Job, binawi rin niya ang lahat ng sinabi niya sa Diyos. Nagsisi si Job. Siguraduhin sa lahat ng pakikipag-usap mo sa Diyos tungkol sa iyong pinagdadaanan na naaalala mong isa kang makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon, binabawi ko ang lahat ng aking sinabi at ako'y naupo sa alabok at abo upang ipakita ang aking pagsisisi. Job 42, 1-6 na New Living Translation. Patawarin ka ng Diyos sa iyong galit at kapaitan at mapagmataas na pag-iisip tulad ng ginawa niya kay Job. Sa mga talatang ito, ang Diyos ang tapat at matuwid na magpatawad. Hayaan ang lahat ng kapaitan, poot, galit, hiyaw, at paninirang puri ay alisin sa iyo, kasama ng lahat ng masamang hangarin. At maging mabait kayo sa isa't isa, maggiliw ang puso, na mangagpatawad sa isa't isa, kung paanong pinatawad din kayo ng Diyos kay Kristo. Efeso 4, 31-32. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 1, 9. Sa wakas, nanalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan kahit na binigyan siya ng masamang payo tungkol sa Diyos. Mahalaga rin ito. Nagalit si Job sa kanyang mga kaibigan pati na rin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanyang mga kaibigan, inilalabas niya ang galit na iyon. Sa mga talatang ito, ang Diyos ang nagsasalita. Ngayon nga'y kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at pumaroon kayo sa aking lingkod na si Job at maghandog para sa inyong sarili ng isang handog na susunugin. At ang aking lingkod na si Job ay manalangin para sa inyo sapagkat aking tatanggapin siya upang hindi ko kayo pakikitunguhan ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi ninyo sinabi tungkol sa akin ang bagay na matuwid, gaya ng sinabi ng aking lingkod na si Job. Sa gayoy yumaon si Eliphaz na Temanita at si Bildad na Suhita at si Sophar na Naamatita at ginawa ang iniutos sa kanila ng Panginoon at tinanggap ng Panginoon si Job. Ibinalik ni Yahweh ang pagkabihag ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan.
Binigyan ni Yahweh si Job ng doble kaysa dati. Job 42, 8-10. Iwanan mo ang lahat ng galit na hawak mo sa lahat ng kalungkutan na iyong nararanasan. Patawarin mo ang iyong sarili sa pag-iiwan. Patawarin ang sino mang nagagalit sa iyo para sa sitwasyong kinalalagyan mo. Ipagdasal ang mga taong nagagalit sa iyo at sinisisi mo ang iyong kalungkutan. Huwag magkasala sa pamamagitan ng pagpayag na kontrolin ka ng galit. Isipin ito magdamag at manatiling tahimik. Awit 4, 4 na New Living Translation. Ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang mapilit na panalangin ng isang taong matuwid ay mabisang mabisa. Santiago 5:16. Tandaan ang pangunahing katotohanan ito tungkol sa Diyos, mahal ka niya. Itinuro ng isa sa mga kaibigan ni Job kay Job na ginagamit ng Diyos ang pagdurusa para iligtas ang mga tao. Ganyan dapat makuha ng Diyos ang atensyon ng ilang tao. Sa lahat ng hirap na naranasan mo, sana ay nasa Diyos ka na ngayon. Alamin na ang kanyang layunin ay iligtas ka. Sa talatang ito, ang pagliligtas niya ay tumutukoy sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pagdurusa, iniligtas niya ang mga nagdurusa, sapagkat nakukuha niya ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng kahirapan. Job 36:15 New Living Translation. Sa kaibuturan, alam din ito ni Job. Sa kanyang kalungkutan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ang pagsubok ng Diyos ay magpapadalisay sa kanya tulad ng ginto. Si Job ang nagsasalita sa kasulatang ito. Pero alam niya ang daan na tinatahak ko. Kapag sinubukan niya ako, lalabas akong parang ginto. Napahawak ng mahigpit ang paa ko sa mga hakbang niya. Iningatan ko ang kaniyang lakad at hindi ako tumalikod. Hindi ako nakatalikod sa utos ng kanyang mga labi. Ang mga salita ng kaniyang bibig ay aking iningatan nang higit pa sa aking kinakailangang pagkain. Job 23:10-12. Ginto. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin ng maraming beses na tayong lahat ay dinadalisay tulad ng ginto. Sa mga talatang ito, tinutukoy ko ang Diyos. Dahil sinubok mo kami, Diyos. Dinalisay mo kami gaya ng pagdadalisay ng pilak. Awit 66:10. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi gaya ng pilak. Pinili kita sa pugon ng kapighatian. Isayas 48:10. Aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at dadalisayin ko sila gaya ng pagdadalisay ng pilak, at susubukin ko sila na parang sinusubok ang ginto. Sila ay tatawag sa aking pangalan, at aking didinggin sila. Sasabihin ko, ito ay aking mga tao, at kanilang sasabihin, si Yahweh ang aking Diyos. Zacarias 13:9. Kung saan kayo'y lubos na nagagalak, bagamat ngayon, kung kinakailangan, ay namamanglaw kayo sa iba't ibang pagsubok, upang ang katibayan ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira kahit na ito'y sinusubok sa apoy ay matagpuan. Upang magbunga ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa paghahayag ni Hesukristo. Unang Pedro 1:6-7. Maging aliw sa pagkaalam na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Sa huli, si Job ay biniyayaan ng dobleng yaman kaysa dati, at nagkaroon pa siya ng 10 anak. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, ang iyong kalungkutan at problema ay lilipas. Ibabalik ka ng Diyos tulad ng pagpapanumbalik niya kay Job. Laging nasa isip ng Diyos ang kawalang hanggan para sa atin. Walang hanggan ang nasa isip ng Diyos nang pahintulutan niya si Satanas na pahirapan si Job at maging sanhi ng lahat ng kanyang pasakit at pagdurusa. Alam ng Diyos na ang pasakit ni Job ay magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang Job na iyon ay magiging isang halimbawa
ng katuwiran sa kanyang mga kaibigan at sa ating lahat na nagbabasa tungkol sa kanya. Marahil ay gusto pa ng Diyos na magkaroon si Job ng pagkakataong mag-imbak ng kayamanan sa langit at makakuha ng korona. Alam natin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Roma 8:28. Ibinalik ni Yahweh ang pagkabihag ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Binigyan ni Yahweh si Job ng doble kaysa dati. Kaya't pinagpala ni Yahweh ang huling wakas ni Job ng higit pa kaysa sa kanyang pasimula. Mayroon siyang 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pamatok ng mga baka, at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pagkatapos nito, nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na salin lahi. Job 42, 10, 12 hanggang 13, 16. Bagamat dumaranas ka ng labis na kalungkutan, alamin na ang mahirap na panahong ito ay panahon ng pagsubok na nilalayong palaguin ang iyong pananampalataya sa Diyos at magbunga ng pagtitiis. Ibilang ninyong buong kagalakan, mga kapatid, kapag nahuhulog kayo sa iba't ibang tukso, sa pagkaalam na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hayaang magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis upang kayo ay maging sakdal at ganap na walang kulang. Santiago 1:2-4. Ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus at iahon ka niya mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa na kinaroroonan mo. Siya ay puno ng awa at mapagmahal na kabaitan. Matiyagang naghintay ako kay Yahweh. Lumingon siya sa akin at narinig niya ang aking sigaw. Iniahon din niya ako mula sa isang kakilakilabot na hukay, mula sa putik na putik. Inilagay niya ang aking mga paa sa isang bato at binigyan niya ako ng isang matatag na lugar upang makatayo. Awit 40, 1-2. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya'y nagdudulot ng kalungkutan, gayon may mahahabag siya ayon sa karamihan ng kaniyang mga kagandahang loob. Panaghoy 3:32.